Oo. Panggano niya. Yeah. Naku Yan. po, mayari ka ngayon, Dilima. Niyayari ka ng INC ngayon. Kasi ikaw dami mong daldal Yung bunganga mo, kung ano-ano sinasabi na let's call spade. Tapos kesyo may sasabihin ka pang hindi majority. At ang majority, taong bayan na nagsasabing gusto na impeachment. Nakita ninyo? Pero ang pinalalabas ng ilang mga report, lalo na yung mga bayarang puta na media. Gago! Oo, mga puta-puta talaga yung mga media na yan kasi mga bayaran yan, mga prostitute. Gago! Kalahati daw ang may gusto na impeachment. O di kaya majority daw. Ano sabi nung congressman? Oo, majority yan kaya walang kwenta yung INC rally. Ano pa sinabi? Sinabi pa nung isang dating senador. Di ko na lang papangalanan. Pangalanan na lang natin, itago na lang natin sa pangalang Senador Saba. Senador Saba, sabi niya, that's not the, it's a majority. Gano'n yung bibig, halatang nakasubo na Saba. 2,000 na, dun sa totality ng tinanong, 19% lang. Ang nagsabing gusto namin i-impeach si VP Sara Duterte. Alin dun ang 4 sa 10? Di ba? Naintindihan nyo mga kababayan. Kung hindi nyo naintindihan, panoorin nyo ng paulit-ulit to. Mga pokpok na media, mga prostitute na media, at ng mga bayarang congressman at mga bayarang politiko. Naku po, Ilang araw ko na po sinasabi patungkol po dyan sa survey na yan. Diba sabi ko nga sa inyo, minamanipula yung survey na yan para po magkaroon ng mind conditioning ika nga yung mga kababayan natin at maniwala sila na talagang gusto ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara Duterte. Ngunit datapot subalit, nakita naman po natin sa nangyari sa prayer rally ng INC, ang tinig at lakas ng boses ng mga Pilipino na sinasabing ayaw nilang matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. Ayaw nilang ma-impeach at dapat pagtuunan ng pansin ang mga mas mahalaga pang mga issue sa lipunan, lalo na ang kahirapan and peace and security. Pero alam mo, yung mga congressman, nung hiningan sila ng panig patungkol po sa INC rally, keso sinabi nila, minority lang yan, di naman yan na majority. At ang majority ay yung tinig na gustong i-impeach si VP Sara Duterte. At anong pinagbabasihan nila? Yung survey. Yung survey na hindi natin alam kung sino nagkomisyon, yung survey na hindi natin alam kung sino talagang nag-utos at sino nagbayad, hindi natin alam yan. Pero gayon pa man, binuking ho ni Roberto Tiglao o si Bobby Tiglao. Binuking niya po itong survey na ito at ipinaliwanag po nitong dalawang idol ko sa Net25. Idol ko itong dalawang to Kasi pag nagpaliwanag ito, napakaganda rin nga naman Panoorin natin ito Napakalupit ho ng kanilang paliwanag. Kasi doon kay Bobby Tiglao, binabasa ko ho, medyo dumugo yung ilong ko. Alam naman po natin na English spoken si Bobby Tiglao pag nagsulat kaya nadugo yung ilong natin Pero gayon pa man, itong pinaliwanag ng dalawang host dito sa Net25. Kaya mas magandang ito ang ating itapik Ito ang ating reaksyonan ika nga. At subukan pa nating ipaliwanag pa sa mas masang at mas maiintindihan natin. Kasi alam nyo, kahit po ako, trabaho ko po yan kasi gusto ko po talagang naiintindihan, lalong-lalo na may mathematics ito. Kaya kailangan talagang unawain natin. At pag naunawaan natin, mas mauunawaan natin na tayo pala itinatarantado talaga ng mga opisyal natin sa gobyerno. Okay? Pakingge. Pasok, sir. Yun, na nalathala sa pamamagitan po ni Ginoong Bobby Tiglao na
sa isang malapad na pahayagan sa araw na ito. Ang kanyang panimula, alam mo kung bakit nakatawag ng pansin sa akin ito, nung nakita ko? Ano ba kanyang panimula? Sabi niya, maling-mali ang Social Weather Station o SWS report na inilabas po ng Philippine News Agency kung saan. Sino naglabas? Philippine News Agency. Saan po yun? Under po yun ng Office of the President. Ganun lang asimple ho yun. Tapos ano pa sinabi dito? Maling-mali. Sablay na sablay, ika nga. As in, sablay ho. Nakasaad na 41% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinadya at malisyoso itong ginawa. Fake news, kumbaga. Nako, malisyoso. Ibig sabihin, may dahilan talaga kung bakit inilabas ito. Pag sinabi mo malicious, ibig sabihin, meron po itong gustong ipalabas o ipaalam sa tao na medyo mali pero ginawang malicious, kaya nga fake news na fake news so ito. Ito dapat ang pinatatawag sa kamera. Di ba? Kung sino man yung gumawa ng survey na to. Kaya lang, dahil tuta ni speaker yung mga nasa kamera, imposible yung ipatawag o ito. Kapag ka para sa nabasa mo kanya, ito, hindi totoo. mukhang maling-mali talaga. Anong batayan niya? Sige nga, anong batayan, sir? Meron po siyang binanggit dito, ang tunay na balita ay niya, Nelson, gamit po ang detalye at datos po ng SWS, mamaya ipakikita din natin, ay hindi nga alam ng 55% ng mga SWS respondents ang tungkol sa impeachment complaint. Ayun! Kita nyo na, sinabi ko na ito kagahapon di ba? Sabi ko kagahapon, malamang sa malamang, tricky yung question. Patungkulo dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ako nga, sabi ko nga, baka ang tanong ay, payag ka ba na dumaan sa due process si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment? Baka ganun di ba? O baka sabihin baka ang tanong okay ka ba na magkaroon ng due process si VP Sara Duterte? O siyempre, checkan nila yun. Sabi nila, siyempre dapat lang may due process. Ano po ba yung due process na sinasabi? May malamang yung impeachment. Di ba? Kaya lang hindi ho totoo na may due process na naganap di ba? Yan, tuloy. Yan. Kakaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Hindi kasi nalathala, Jen. Kasi tinignan ko yung mismong survey. Lumilitaw na 47% lamang ang nakakaalam ng impeachment. Okay. At yung 53% na majority ay nalaman lang na meron palang ganito noong tinatanong na sila sa survey. Ayun! Majority ng mga Pinoy ay walang kaalam-alam dito. Walang alam. Ibig sabihin, hindi alam yung impeachment na yan. Tapos nung nagkaroon ng survey, biglang pinaliwanag ko kung ano yung impeachment. Ndako po. Talagang nananarantado na itong nambubudol na naman itong gobyerno natin. Batay din sa mga tinanong nila. Batay dito sa SWS survey na pinagbabatayan nung nagsasabing, hindi, minority lang yung Pero ini-hype, Nelson, ang anggulo na 41% ng mga Pilipino ay isang-ayon o pabor. Sasabihin pa niya, meron pa sa release ng computation dyan. Habang meron daw pong 19% na sumasang-ayon sa impeachment complaint, nasa 27% naman, 27% ang kumukontra dito o walang posisyon sa usapin o kaya'y wala masyadong alam. Wala masyadong alam tungkol dito para po sila'y magkaroon ng kanilang sariling opinyon. Nako, 19% lang pala ang for impeachment. Nako po, patay tayo dyan. Nabuking kayo ni Bobby Tiglao. Alam mo, eto sa sobrang tindi nitong revelasyon ni Bobby Tiglao, hanapin nyo ngayon sa Twitter si Bobby Tiglao.
naku, mukhang naban ho ata siya. Hinahanap ko rin sa Facebook eh. Hindi ko alam kung naban din ho siya sa Facebook pero parang di ko ata makita. Ako sigurado dun sa X, naban po siya sa Twitter po eh. Nung sila'y tinatanong, ano ba? Alam niyo ho ba, dati sa kanyang pahayag, kay Ginoong Tiglao, Na ano? pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Aba, hindi unang hirit yan, ha? Huling hirit. Huling hirit na taon. Anong, bakit? Bakit huling hirit? Ibig sabihin may nauna, may pangalawa, may pangatlo. Huling hirit ng taon. Yan yung kanilang propaganda. Grabe ho. Oh, grabe. Ginawa, teka, kasi ang survey ginawa December 12 to 18 eh. Oh, tama. 12 to 18. Pero So, inilabas. meron pala itong meron silang plano. May motibo. Abay! Ano daw sabi? Sabi niya, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Nakaw! At pinagawa umano sa halagang 5 million pesos Ba, may halaga pa. ng kaduda-dudang anti-China outfit na ADR Strat Base para sa pakinabang ng Marcos Romualdez Duo para kumbinsihin ang mga kongresista na aprubahan ito. Nako. Meron akong alam pero hindi ko na lang sasabihin. Kasi, nako, ayoko. Baka i-deny lang nila ito eh. Baka i-deny lang nila eh. Pero according kay Bobby Tiglao, 5 million daw ang binayad sa survey na ito. Nako. Basta ako, ito, meron akong, hindi ko na lang papangalanan. Okay? Hindi ko na lang papangalanan. Okay? Basta ganito. Noong dating tumatakbo si Mocha, meron, nako, ayoko na magsalita. Mabubuking na naman tayo nito. Yari tayo, daldal mo, Manatbay. Meron kaming nilapitan na politiko at humingi kami ng tulong. Hindi tulong financially, tulong advice. Kasi itong politiko nito, itong family na ito ay matindi ho ito sa meron ho itong kaalaman pagdating sa mga ganyan. Okay? So, hiningan namin ng advice. Hindi ito mga Duterte, hindi ho ito mga Duterte. At alam mo, nung pinapunta kami doon, naku, ayoko na sabihin. Sa bahay nila, may pinamit sila sa amin na foreigner. Foreigner na lang. Tapos, ito daw, tutulong pagdating sa mga survey. Hindi dadayain yung survey, Gagawa ng survey para malaman kung ano yung dapat ikampanya o magiging parang, alam mo yun, yung basta kung paano magkakampanya si Mocha, anong pangangailangan ng tao, basta isang survey company. Hindi ko na lang sasabihin kung ano, Naalala ko lang kasi biglang meron silang binanggit eh. Tapos, ang tindi ng bayaran, mga 1 million to 2, hindi, actually 2 million eh. Wala kaming pera. To sabi namin, hindi, no thanks na lang. No thanks na lang. Naalala ko lang bigla. Ang nagpakilala sa amin, nako, parang ganir eh. Parang ganyan na yung survey na binabayaran para mag-survey, di ba? Parang ganir eh. Hindi ko lang sasabihin kung anong grupo ito, Mabubuking nyo eh. Parang ganito sinasabi nga nitong dalawang host na ito. Lalong madaling panahon. So, naghahabol sila na gusto nila bago matapos ang Disyembre, bago matapos ang taon, Nako? express. Ang tinambagitan ito yung impeachment. Impeachment. Yeah. Ay, grabe talaga, Ang plano daw po ay paarangkadahin ito bago ang holiday break. Tulad ng nangyari noong 2001 nang bumoto ang Kamara para sa impeachment kay Nooy Pangulong Joseph Estrada. Sa loob lamang ng ilang oras ay naipasa agad ito sa Senado para naipasa agad ito sa Senado para po sa paglilitis. Yun pala ang plano, yun ang mission nila. Kaya pala ginawa ng December 12 yung survey hanggang I think 1 week to 2 weeks. Para paspasin talaga. Ay, nako. Yan daw ang plano bago daw magkaroon ng Christmas vacation. Nako. Kaya nga alam mo, malaking bagay ang ginawa ng INC dito. Malaking bagay po ang ginawa nila.
Dahil nung nagpahayag sila na tutol sila sa impeachment at gagawa sila ng rally, umiikot ang tumbong nitong mga nagpaplano na ito. Mantakin mo si Speaker, nagsalita siya sa pagbabalik ng Kamara, hindi man lang binanggit yung impeachment. Ganon. Kung hindi nyo pa napanood yung video ko na yan, panoorin nyo. Pinost ko po yung video na yan kung paano po bumalaktot si Speaker sa INC. O, tuloy. Yun. Nako, magsisilbi dapat ang survey. Survey? Nako. Motive. Oh. Yes, magsisilbi dapat ang survey bilang basihan para madaliin Nako. ang pagpapa-impeach kay BP Sara bago matapos ang taon. Ayaw! Bakit kailangan na bago matapos ang taon, Jen, ay naipasak na nila yan? Bakit ba kailangan? Sige nga. Ano bang sabi niya? Anong explanation? Pagkatapos nga niyang mailabas ang ulat, agad na nagsalita ang mga kongresistang kabilang po sa Quadcom. Ayan, yan. Na naghain ng reklamo na sina Jay Kung Hun ng Zambales, Si Hung yan. at Paulo Ortega ng La Union. Si Ortega na naman. Lagi na lang yan Na sinasalamin ng survey ang galit ng publiko. Nako, sila pala ang parang nagsasabi o nag-speaker parang bagang nagiging taga-sigaw na gusto ng publiko yan eh. Gusto nila yon na ma-impeach si BP Sara Duterte, sila pala ang naging boses. Ang tanong, meron kaya silang kinalaman sa survey na to? Gago! Hindi, tanungin natin sila. Si Ginoong Kongresistang Ortega at saka si Hung. Di ba si Hung yung ewan ko pangalan ng Hung. Basta. Ito yung jowa ni di ba? Tama ba? Ayoko magsalita. Baka may magkamali ako kasi marami silang mga may jowa dyan. Di ko alam, baka magkamali ako. Tungkol sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds at iba pang mga issue. Nako! Yan. Okay. Hindi anya. Ay, wait. Chotomate. Na-meet ko. Sorry naman. Talay. Kalingan sa SWS report na ito gamit ang sarili nitong datos. Nakaw. Ito na. Kinanalyze po ni Ginoong, ang sinishare po namin sa inyo, inuulit ko po Hindi po, intro pa lang yun, mga kababayan. Malupit na kagad. Ito talagang datos ang ipapakita nitong dalawang host ng Net25 sa pamamagitan ng isinulat ni Bobby Tiglao. Naku po, patay tayo dyan. sa amin ito nanggaling, kundi sa artikulo na nilathala ngayon ni Ginoong Bobby Tiglao. Naku po, patay tayo dyan. Maging sa online yata, meron din dito. No? Kaya kung sasagutin niyo siya, si Bobby Tiglao ang sagutin ninyo. Yan. Hindi kami. Tama, korak. Ng SWS. Ayan. Ayan. 2,160 na Pilipino. Respondents. Yes, ang kanilang respondents. Sandali. Tungkol sa kanilang mga pananaw sa impeachment. Okay. Yan. Malaking porsyento nito na nasa 53%. Ayan ang sinasabi ko. Pero dapat ang majority pala, no? Majority. Ano yung majority, Jen? O katumbas niyan, 1,145 Na respondents. Opo, ang nagsabi, wala silang alam. Hala. Wala silang alam Nako. tungkol sa mga hakbang para alisin si Sara Duterte bilang presidente ng bansa. Kung wala kang alam, Jen, paano mo susuporta? Diba? Ay, grabe, Ibig sabihin na 1,000 plus daw ang walang alam. Paano mo sasabing sang-ayon ng majority sa amin? Yan. Majority hindi nga alam yan. Ayan o, pinakikita po natin ang resulta. Yan yung computation ni Bobby Tiglao. Yan, opo. Ayan. Ayan. Computation yan ito ni Ginong Bobby Tiglao. Gamit yung data. Yan. Kasi nirecompute niya. Yan. Yan daw po ang pangunahing resulta ng survey sa kabila ng malaking propaganda na ginawa ng grupo sa loob daw po ng ilang buwan noong nakaraang taon at sa kabila ng paglabas ng pagdinig sa telebisyon. Hindi po alam ng karamihan ng mga Pilipino kung tungkol saan ito.
Mantakin mo yan. Mantakin mo, hindi pala nila alam yung sinasagutan nila, pambira. Mali daw po ang pinilabas na resulta ng SWS tungkol sa survey o sa SWS survey tungkol sa pananaw ng mga Pilipino sa impeachment. Aba? Ang malaking pagkakamali daw po ng SWS Ay? na mukhang sinadya pa Nako. ay ang pagbabaliwala sa 53% Na? mga kababayan, Nelson. 53% ng mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo laban kay BP Sara. Nako. So, ibig sabihin, sa kabuuan pala, no, 100%, Nelson, 47% na nagsabing, alam po namin yan. Alam, oo. Ang tungkol sa impeachment. Pero, 53% na nagsabing, wala kami alam dyan. Nako. Nako, hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati. Sandali ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mababa lang ang may gusto na i-impeach si BP Sara Duterte. Tandaan ninyo ilan yung papaka-importante nito mga kababayan kasi tinatarantado tayo 53% ng mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo. 53% hindi alam. Okay. 47% lang ang alam yung tungkol sa impeachment. Tuloy. Laban kay BP Sara. So, ibig sabihin, sa kabuuan pala, no, 100%, Nelson, 47% na nagsabing, alam po namin yan. Okay. Ang tungkol sa impeachment. Pero, 53% na nagsabing, wala kami alam dyan. Nako. Hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati sa antas na kung saan nawalan daw po ng saysay ang survey ng 1,015 na tao. Yung 1,015, yan ang sabi, hindi natin alam yan Hindi namin alam yan. Na dahil sa lumabas na margin of error. 1,145 pala. 1,145. Doon sa 2,000 na sinasabing hindi nila alam yung impeachment. May alam. 1,015 lang ang may alam. Yun, opo. Mula daw po sa 1,015 sa tugon, iniulat ng SWS na, ito po 41% ang sumuporta sa impeachment. Nakita ninyo? Ipapaliwanag ko 1,045 hindi alam yung impeachment, which is 53%. 47%, which is 1,015 na katao, ang may alam. Alam. Hindi sinabing agree. Alam lang. Mula dun sa 1,015 o mula dun sa 43%, doon nakuha nila yung nagsabing 40% o 41% na gusto nila yung survey. Ay gusto nila impeachment. Nakikita ninyo? So sa madaling salita, quarter lang yun. Almost a quarter. Kasi nga, hinati na nahati na. Etong 53%, hindi naman nila alam. So doon sa 47%, doon kinuha yung sagot na 41% ang may gusto sa impeachment. Nagigets ninyo? So, ibig sabihin, una pa lang, nahati na. So, doon sa 43% na sinasabi, doon lang kumuha ng sagot na 41% ang nagsasabing gusto nila impeachment. Bantakin nyo. Ilan percentage lang yun doon sa entire survey? Quarter lang siguro yun. Kasi kalahati lang nitong kalahati mas less pa nga Diba? Ganon tinarantado yung minanipula yung resulta ng mga nagkakarga ng balitang ito. Lalong-lalo na yung mga congressman nating pulpol. Habang 35% ang hindi po sumang-ayon, 19% ang walang desisyon, at 5% ang wala umanong sapat na kaalaman para tumugon. Pero kung gamitin natin... Again, don't know enough.
ang pumayag lang doon sa 47%. Mantakin mo, ganito na lang para mas madali nating maintindihan. Okay? Gawin na nating kalahati. Partida, kalahati. Pero ang totoo, 47%. Doon sa kalahating nakakaalam tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte, ito ang resulta. 41% lang ang umagri. The rest, walang alam, ayaw, at undecided. So, ilan lang ang talaga nag-agree? 41%. Less than the 50% of the 50% na tinanong. Nagigets ninyo? So, 100%, kinalhati na natin, kinalhati na natin. Kahit ang sinabi lang doon ay 47% ang nakakaalam. Kinalhati na natin. Doon sa nakakaalam na kalhati, 41% lang ang nagsabing gusto namin ma-impeach. So, technically, wala pa sa kalahati, noong kalahati, ang gusto na impeachment. Nakita ninyo? Pero ang pinalalabas ng ilang mga report, lalo na yung mga bayarang puta na media. Gago! Oo, mga puta-puta talaga yung mga media na yan kasi mga bayaran yan, mga prostitute. Gago! Kalhati daw ang may gusto na impeachment. O di kaya majority daw. Ano sabi nung congressman? Oo, majority yan kaya walang kwenta yung INC rally. Ano pa sinabi? Sinabi pa nung isang dating senador. Di ko na lang papangalanan. Pangalanan na lang natin, itago na lang natin sa pangalang Senador Saba. Senador Saba, sabi niya, that's not it's a majority. Gano'n-gano'n yung bibig, halatang nakasubo na Saba. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Basta sabi niya, it's not the majority, it's still the voice of the people, it's minority. Pero ang totoo, kalahati lang nung nakakaalam ang nagsabi na gusto nila. So, imaginein mo, halimbawa na lang, padadaliin na lang natin, ira-round up na lang natin. Di ba? Ira-round up na lang natin. Para madali. Sa 2,000 na tinanong, okay? Kalahati niyan, nagsasabing wala kaming alam dyan. So, ibig sabihin nun, 1,000 na lang ang may alam. Dun sa 1,000 na may alam, ang nagsabi lang na pabor sila is 41%. Ilan ng 41% ng 1,000? 410. Parang ganon. Correct me if I'm wrong. So, yung 410 lang ang nagsabi at umagri na gusto nila i-impeach si VP Sara Duterte. So, yung 410%, tama ba? Kasi 50%, 500. Tama. So, 410%. Sa total of 2,000%, 2,000 people, 410 na nagsabing gusto nila. So, anong ibig sabihin nito, mga kababayan? 75% walang pakialam. Walang pakialam o ayaw nila. Tama ang 2,160 respondents yung kabuuan. Ito, yung kabuuan ng respondents ng SWS bilang sample, lalabas po mga kababayan, ayon sa pahayag ni Ginong Tiglaw, 19% lang. Lumalabas daw po, 19% lang ang nagnanais na ma-impeach si VP Sara. Naku, 19% lang pala. 19% lang pala ang gusto ma-impeach si VP Sara sa pangkalahatan. Tama nga naman. Pangkalahatang 2,000, mula doon sa 2,000, ang galing ng computation mo, Sir Bobby Tiglao, palakpakan. Nakuha ninyo doon sa lahat ng sinerbe, doon sa may alam at hindi alam, 19% lang ang nagsasabing gusto nila ma-impeach si VP Sara Duterte. Grabe, no? Hindi yan ang pinalabas ng media at saka ng mga tangang congressman
at saka yung mga tangang dating senador. Humigit kumulang 16% naman ang tutol dito. At 64% ang walang alam dito o wala pang tiyak na desisyon. Nako! Yan. Ang linaw nun, ha? Ang linaw nun, mga kababayan. Malaki po daw ang kaibahan nito sa sinasabing 4 sa 10 Pilipino ang nais makitang impeached si BP Sara. Yan kasi ang interpretasyon ng mga tanga. Oh, 40%, 41%, meaning 4 sa 10 nagsasabing gusto impeach si BP Sara Duterte. Tanga. Gago! Bumalik muna kayo sa siguro grade 5 o grade 6 para maintindihan ninyo ang survey method. Kung buhay po ang nanay ko, sigurado na pagalitan kayo. Hindi, alam mo yung nanay ko kasi napakagaling na mathematician yan sa JRU. O, naging dean pa yan dyan sa JRU. Ganyang kagaling na mathematician niya, PhD yan. Lahat na lang ng HD meron yan. Napagalitan kayo kasi tama nga naman sa 2000 na dun sa totality ng tinanong 19% lang ang nagsabing gusto namin i-impeach si BP Sara Duterte. Alin dun ang 4 sa 10? Di ba? Naintindihan nyo mga kababayan. Kung hindi nyo naintindihan, panoorin nyo ng paulit-ulit to. Kung naintindihan nyo naman, ishare nyo na. Kasi marami talaga ang nape-fake news na mga tangang media. Mga pokpok na media, mga prostitute na media, at ng mga bayarang congressman at mga bayarang politiko. Naku po, tuloy. Bagay na iniulat halos lahat ng media. Yun nga. Naku po, halos lahat daw ng media nag-ulat. So karamihan pala pokpok na media. Sakit sa nasa banks. Balita talaga yan, O nung mga... Naglululundag nga sila dyan. Ayun na nga, Kasi inislant yung report. Grabe, ang talino itong dalawan to. Palakpakan natin itong dalawan to. Hanga ako sa dalawan to. Kailan kaya ako mag-guest dyan? Gago! Nakakaya. Hindi ko kaya tumabi sa mga batikang host. At sila mismo ginagamit nilang batayan itong resulta na ito ng SWS. Malaki daw po ang kaibahan noon. Samantalang ang mga anti-Duterte na politiko at mga commentator ang sinamantala daw po, sinamantala ng mga anti-Duterte na politiko at mga commentator ang peking SWS report. Peke! Ayoko sa peke. May kantang ganyan ayoko sa peke. Peke, peke, peke. Di ba? Totoo. Sinakyan, actually, sa totoo lang kapatid, hindi lamang po nila sinakyan yan. Inano pa po nila, fake news na nga, ipinake news pa nila. Kasi 41% lang yung binabalita ng medyang bayaran. Sila, sinasabi nila, majority. Lintik yan, fake news na nga yung binalita ng media, magpe-fake news pa ito mga politiko at mga komentator, lalo na yung mga tangang loyalistang vlogger. Sa bagay, mga nagbebenta lang kasi yan sa kanto ng droga dati, biglang ginawang vlogger, binayaran, kaya tuloy yung paliwanag, tatanga-tanga. Pasensya na po, pero katotohanan po yan Yang mga vlogger na loyalista, mga dating nagbebenta lang yan sa kanto ng shabu Tapos, nabayaran, pinagtanggol na yung kanilang amo. Tanong ninyo kung sino yung nagbabayad. Hindi ko sasabihin. Yung madalas nilang purihin. Ako sa tingin ko yung hindi peke yung report kundi peke yung yung presentation. Yung presentation. Tama. Di ba? Sa isa pong interview, sinabi pa ng dating Senadora Laila de Lima. Nako! Sumusunod. Ayan na. Let's call a spade a spade. Aba. Ayun pa yung Tawagin grabang... sa mga sugalor lang may alam yan Ay, naku! Diba yung spade, yung baraha? Pala yan. Gago! Grabe yung banat mo, sir! Pasok! Ika nga! Mga sugarol lang ang may alam niya.
Hindi naman siguro mahjong diyan kasi wala na. May spade ba sa mahjong? Sorry, di ako nagmamahjong. Ang alam ko lang may spade, yung barbaraha. Natutungkulan niya yung survey. Yung survey. Survey yan. Ano sabi niya? But that number of rallies, yung tinutukoy dito, yung yung rally na... Sinabi pa. Ano sabi? Sabi. But that number of rallies for Sara isn't bigger than the 41% of the population that the news, that the SWS reported, want the impeached to push through. Tingnan natin dyan, ha? Kung tama yung sinasabi niya. 41% of the population. Tama. Hindi, respondent lang. Kasi parang, ayun daw, yun ang kumakatawan natin sa kabuuan ng bansa. Parang ganun. Mamaya, sundan natin siya dyan. Mamaya, panggano niya. Naku, mayari ka ngayon, Dilima. Niyayari ka ng INC ngayon. Kasi ikaw dami mong daldal Yung bunganga mo, kung ano-ano sinasabi na let's call speed. Tapos kesyo may sasabihin ka pang hindi majority. At ang majority, taong bayan na nagsasabing gusto na impeachment. Madam, ako may tanong lang. Tanong lang ho ito. Paano ho kayo naging abogado kung mahina kayo sa mathematics? Hindi ako, nagtatanong lang naman po ako. A democracy. And the 41% representing tens of millions of Filipinos, according to the SWS poll, sabi niya? is the majority Oy! beating the minority of rally attendees. Nako! Ang sinasabi niya, Ano? majority. Okay. Ibig sabihin na majority. Pag sinabi mo majority, lagpas sa kalahati. Kaya nga majority. Okay? Kasi pag sinabi mong kalahati, equal. Less than kalahati, minority. Which is 41%. Hindi pa yung kabuuan, Ang tunay na kabuuan is 19% lang. So, ibig sabihin, fake news siyang pahayag ni Dilima na majority. Di ba? Yan ang problema sa iyo, madam. Huwag ka na kasi makisawsaw, wala ka namang alam. Tuloy. Yes. Binibit ang minority. Yes. Ay. Pero, ma'am, kailan ano naging majority yung 41%? Nako! 100% ang, di ba? Kaya, Hindi lang yun, sir. Doon sa 100% na tinanong, ang kalahati nun, yung 41%, hindi yun lang ang may alam. Doon sa 41%, ilang percent lang ang may gustong ipa-impeach. So in other words, 19% nga lang, sabi nga ni Bobby Tiglao. Naku po, ano majority doon? Ewan ko sa inyo. ikaw ba, matino ka dyan? Anong majority ng 100%? Dapat 51. Tama, mali. Siyempre. Kasi 50-50 yan. 50-50. Hospital ang tuloy mo yan. Ewan ko kung saan nag-aral ng mathematics, ha? Naku, grabe. Saan ka daw ba nag-aral ng mathematics? Sa Sabay University? Ha? Gago! Naku, patay tayo dyan. Ating senadora, ang bilang ng mga dumalo sa National Rally for Peace ay mas malaki. Mas malaki niya yung 41% na populasyon na ayon po sa SWS ay sumusuporta sa impeachment. Nako! Mantakin mo yan. Demokrasya niya tayo. At ang 41% na kumakatawan sa milyon-milyong Pilipino, Majority? ayon po sa SWS survey ay mayoryang humihigit sa minorya na dumalo daw po sa rally. Ayun ang problema sa atin. Yan. Pagka taliwas na sa posisyon natin ang katotohanan, binabaluktot na natin ang mga kahulugan ng mga salita. Saan ka nakakita ng majority na 41% lang? Halimbawa, Jen, bumili tayo ng pizza. Akin yung majority dyan, ha? Ayan, 41 lang sa'yo. Pag-aaway kayo, di ba? Pizza pie ba yan? Favorite ko din yan, pizza pie.
kung bumili ito ng stocks, yung shares ng business. Tapos Sa magbubutuhan. akin yung ako majority, ha? Siya na masusunod. Hindi po pwede. Ay, nako. Kung susundin natin, sabi pa ni Ginoong Bubitig lang natin, Yan. kung susundin natin ng lohika po ni Dilima, hindi na natin kailangan magsagawa ng mahalagang eleksyon. Bakit? Kailangan na lamang ayon natin gumawa ng survey. Totoo yun. Mag-survey na lang tayo. At doon, lilitaw kung sino ang... Anong kagustuhan ng mayor Ayun, di ba? Sa kahalintulad na wala daw pong katuturang argumento, Yan pa. ipinakita ng paminsan-minsang kolumnista. Paminsan-minsan. Huwag nang banggitin yung pangalan. Yun na nga. Mga may mababasa nyo naman doon sa artikulo. Kayo na lang ang magbasa. No, ha? Sino yun? Sa Facebook. Yes. Anong nakalagay? Sa Facebook. Ang kanyang Pinost. si Bobby Tiglaw may sabi, yung post daw po nung taong binabanggit niya, Na nagsasabing siya ay expert. ayan, ang kanya daw pong kamangmangan Nako! sa katangian ng opinion poll na pangunahing kasangkapan sa political science na sinasabi niyang linya ng kanyang pagkadalubhasa. Expert daw siya dyan. Expert Pero daw. sabi ni Bobby Tiglaw, mukhang lumilitawan niya ang kanyang kamangmangan. ignorance. Nako, patay tayo. Ano daw yung nilagay ba? Sabi daw nung post na Facebook, fact, more than 40% of Filipinos support impeachment of BP Sara. That's tens of millions of folks. Naku, sino kaya yan? Sino ba yan? Malinaw daw, ayon kay Ginoong Bubitiglaw, na hindi alam na nagpapakilalang political scientist ang kaibahan sa pagitan ng theoretical tool para po sa pagtatantya ng suportang politikal. Statistics kasi yun. Yes. Ang mga survey at ang aktual na pangyayari na pinatunayan daw po ng 1.8 million na nakilahok sa National Rally for Peace na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo. Una, ang isyong iniharap ng SWS sa mga respondents para bigyan nila ng kanilang opinyon. Yun pong impeachment. At isang hindi karaniwang usapin para sa karamihan ng mga Pilipino at isa na wala nga silang sapat na kaalaman. O nga naman, di ba? Kahit na natukoy daw po ng SWS na 53% ng mga respondents ang walang alam sa impeachment laban po kay BP Sara. Nagpatuloy pa rin ng SWS sa paggawa ng survey at sadyang iniba ang datos para palabasin. Binaluktot yung data. Para palabasin na malaking bilang ng mga Pilipino na nagnanais na ma-impeach si BP Sara. Ang isang may prinsipyong tagakuha ng survey ay hindi daw po magpapatuloy sa survey kapag nalaman niyang karamihan sa mga kinausap niya ay walang alam sa issue ng kanyang tinatalakay. Ayun, ang sinasabi natin dito. Patay tayo dyan. Halimbawa lang pa, ang kahalintulad niya, halimbawa, nag-survey ka. Tungkol sa eleksyon. Ang sabi ng 53%, hindi sila botante. Itutuloy. Magiging kapani-paniwala pa ba yung survey mo? Tapos sa tanungin mo, sino iboboto mo? Hindi nga ako botante. Ay, nako. Kita niyo yung example lang. Ganda nun, ha? Hindi nga siya botante. Bakit siya kasali doon sa sasagot? Hindi, sabihin, ito kasi sinasabi dito, doon sa survey, 53% hindi nila alam yung impeachment. So, out sila doon sa usapan. 47% lang ang may alam tungkol sa impeachment. At doon sa 47%, 41% lang ang nagsasabing gusto nila ma-impeach. Sino ba itong tinutukoy ni Bobby Tiglaw na hindi pinangalanan nitong dalawa dahil ayaw nilang pasikatin? Kasi sikatin ko. Kasi itong tao na ito, naggagaling-galingan lagi ito. Alam mo, sabi ko na sa inyo to speaking in English is not the determination if you are bright or you are not bright. Marami dyan nag-i-English-Englishan lang pero they are not really bright. Sometimes they are stupid. Eto, merong humirit. Ito yung nakita ko sa post ni Bobby Tiglaw. Ewan ko kung ito yung sinasabi niya. Minsan nagmamagaling na susulat-sulat, wala namang alam. Hindi kaya nag-chat GPT lang yan, Sir Bobby Tiglaw.
Ito po yung nabanggit ni Sir Bobby Tiglao sa kanyang article. O, ayan. si Haydarian. Si Haydarian pala, what do you expect? More than 40% of Filipinos support impeachment of VP Sara Duterte. That's 10 of millions of folks. Ang bihira talaga. Hoy! Bobby Tiglao, Richard Haydarian! Sinupla ka ni Bobby Tiglao! Mahinang nilalang ka kasi, huwag ka na nangingiilam sa mga matatalino. Nagmamagaling ka eh. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ayoko. Mag-usap na lang kayo ni Mark. Magkalibel kayo. Go! O, ituloy natin to. Grabe, nakakatuwa itong dalawang to. Dito, 53% na ang sabi, hindi namin alam yung impeachment na yan. Oo nga. Pipilitin mong sumuporta, di ba? Sige, susuportahan mo ba o hindi? Ganon? Hindi nga nila alam eh. Parang nung nag-survey kay Kong Dante. Oo, yun pa. Di ba? Sino sa mga tao ito ang iboboto mong senador? Tapos tuwang-tuwa sila. Nakita nyo? Hindi lumalabas ang pangalan ni Kong Dante Marcoleta dyan? Paano lalabas? Wala sa pagpipilian, di ba? Grabe. Mga ulul. Gago! Ganun pala kayo. Alam mo, yung survey na yan, huwag kayo nagpapaniwala dyan. Mind conditioning lang ang survey. Huwag kayo nagpapaniwala dyan sa mga, lalo na mga bayarang survey. Naku po, patay tayo dyan. Ang dami niyan. Ayun ang distorted survey. Papipiliin mo kung sino yung bobotong tapos yung taong... Yes. Di ba? Tapos sasabihin mo, nung hindi lumabas ang pangalan, kita mo, hindi lumalabas ang pangalan mo sa survey. Paano lalabas hindi mo sinama? Kung sinama nyo nga yung pangalan ko eh. Baka may gusto pa dyan tumakbo ako eh. Tumakbo ako sa Japan. Ito, di ba? Di ba lalong higit na katawa-tawa yung isa? Hindi na sinama yung pangalan niya, lumalabas na number 24 pa rin. Di ba? Ano basihan mo nung... Oo nga, Di ba? Oo, wala sa listahan. Wala ka na sa listahan. Pero nilagay sa ranking. Wala sa hulog, ang tawag dyan. Ilagay mo dyan, pangalan ni Jan Subarjaga, ha? O hindi tumatakbo yan, pero gusto ko ilagay mo dyan. Grabe, Di ba? Kung gano'n ang tanatanong mo, sabi ni Ginoong Tiglao, huwag mo na ituloy yan. Mukhang mali ang magiging resulta ng survey mo. Hindi scientific. Kasi hindi nila alam eh. Tinatanong mo ng isang tao sa bagay na hindi niya alam, parang nahuhula lang yan, di ba? Oo, correct. Bibili ka ba ng sabon? Ano yung sabon? Saan ginagamit yan? Basta lagay mo, bibili ka. Bibili ka bang shampoo? Ganun katanga yung mga nag-i-interpret niyang survey. Kawawa talaga sila eh. Mantakin mo, hindi nila alam yung 41% na sinasabi na yun, doon lang sa kalahati yun, o sa less than kalahati. Mantakin. Naintindihan ninyo, mga kababayan? Doon sa tinanong, 47% lang ang nagsabing alam namin yung impeachment. At doon sa 47% lang ang nagsasabi 41% na gusto namin yung impeachment. So sa matotal, sabi nga ni Bobby Tiglao, tinutal niya, 19% lang ang nagsasabi doon sa totality na tinanong, ang may sabing gusto nila na ma-impeach si VP Sara Duterte. O, di ba mga gago kayo? Gago! Ayun. Hindi ako nagsashampoo. Hindi nga niya alam eh. Di ba? Hinala ko, sabi pa ni Ginong Tiglao, Nelson, hinala ko ay sinantabi na ng SWS ang professional ethics nito. Nako. Dahil malamang na ipinaliwanag naman ng strat-based na kailangan ng naturang survey bago magsara ang Kongreso para po sa holiday break nitong Disyembre. Nako po. Malinaw na minadali ang proseso. Yan Tapos? sabi natin. Bakit nga ba minadali yung ano na yan? Survey? Ginawa po kasi ang survey, ito mula December 12 hanggang 18. At inilabas naman ito ng ADR Strat-Based January 7. Nako? Nilabas nila yan January 7 kasi magrarally na. Pero yan, nasa kanila na yan, Jen. Totoo. At
ipinupos na nila yan dun sa mga gusto nilang isulong yung impeachment. Paniwala. Kasi nga, yun ang pinakalayunin, no? Na sinabi ng Pangulong Bongbong, ayaw ko ng impeachment. Di ba ang Iglesia ni Cristo naghanda para suportahan yung opinion ng Pangulo? Ay, kaya para masawata, mahal na Pangulo, huwag kang maniwala dyan sa magrarally na yan. Mas maraming mga Pilipino ang pabor na... Naku, mukhang ginamit nila daw yun para paniwalain ng presidente natin na, maniwala ka dito, 41% ang may gusto ng pa-impeach. Naku po, patay tayo dyan. Ginagago nyo yung presidente. Baka mamaya gumawa ng hakbang yan para ipa-impeach. Buti na lang, hindi naniwala sa inyo at nagbigay ng statement. Yan tuloy ang kinatigan ng INC. Sinabing, sinusuportahan namin ang pahayag ng ating presidente na hindi i-impeach si VP Sara Duterte, ha? Siguro, alam mo, ito hinala ko, they're really trying to convince the president na, i-impeach si VP Sara Duterte. Sa tingin ko, yun ang dahilan. Ayaw dun sa doon sa sinabi mo na wag ituloy impeachment, ayaw nila doon. Mas marami, majority. Ang tanong ko din, napaniwala kayo nilang Pangulo doon? Naku, yun ang tanong dyan, kung napaniwala nila ang Pangulo. Ganun hindi ba? nila, kasi dyan, ang Pangulo, una, may mga may mga advisor. Numero yan matatalino. Sabihan mo naman bang, mahal na Pangulo, majority ng Pinoy gusto impeachment. Gano'ng karami yan? Gano'ng karami? 41%. Baka mabatukan ka. Sa ako ba naging majority 41%? Kung ako, Pangulo, nasa sapatos ng Pangulo, gusto mong papulahin ko yung batok mo. Gusto mong papulahin ko yung batok mo. Tapos habang sinasabi yun, nanonood siya nung National Rally for Peace, nakita niya, aanhin mo naman yung survey dyan kung... Yan ba ang minority? Sabihin mo, yan ba yung minority? Halika nga. Hindi, alam mo, yung mga nakapaligid kay Pangulo, ipakita ninyo yung rally ng INC. Kasi alam nyo, it speaks so much. Hindi lang sa Metro Manila Kahit sa iba't ibang lugar, wag nyo itago sa presidente. Tinatago ng mga animal Yung tunay na damdamin ng mga Pilipino. Mapapahamak. Alam mo, ito lang Mr. President, yung mga nakapaligid sa'yo na bumubulong-bulong sa'yo na hindi, majority gusto nila na matanggal si VP Sara Duterte. Alam mo, walang malasakit sa inyo. Yung mga nagsasabi na yun. Alam mo kung bakit? Pag naniwala kayo at gumawa kayo ng hakbang, hindi nyo pala alam, sobrang dami na sumusuporta kay VP Sara Duterte, baka mapababa lalo kayo sa kinauupuan ninyo. Kaya huwag kayong maniwala doon. Dapat, talagang pag-aralan ninyo yung mga lumalabas sa mainstream media, pag-aralan ninyo yung mga bukang bibig na mga amuyong ninyo dyan. Kasi napapahama kayo niyan. Mabuti hindi siya nakinig at tuloy-tuloy ang statement niya, sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Kasi kung nakinig siya, pina-impeach, pumasok sa Senado, baka lalong magalit ang taong bayan. Mantakin mo 19% lang ang may gustong pa-impeach. Paano yung iba? Tapos malalaman pa nila pagdating sa Senado. Kunwari, natuloy siya, naipasa sa Senado yung impeachment. Diyan, hindi na pwede yung katulad ng ginagawa ng mga quadcom na tinatarantado nila yung investigasyon. Pagdating sa Senado, it's real court. Magiging magiging court na ho yan. Ang lupit ho niyan. Naku, kaya sabi ko sa inyo, buti hindi kayo naniwala dahil mapapahamak talaga kayo. Mapapaaga ang baba ninyo sa posisyon pagka nagyari. Kaya huwag kayo nagpapaniwala ho dyan. Gusto lang kayong ipahamak ng mga nakapaligid sa inyo. Yan ang katotohanan dyan, sir.